Sa dami ng artista na sumubok sa politika nitong 2025 midterm elections, hindi maiwasang mapaisip na kung sa panahon ba ngayon, sapat pa rin ba ang kasikatan para manalo sa halalan? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Maraming kilalang personalidad mula sa telebisyon at pelikula ang naglakas loob tumakbo sa iba't ibang posisyon. Pero hindi lahat ng kilala sa showbiz ay kinilala rin ng mga botante sa balota. Isa sa mga pinaka-pinag-usapan ay si Philip Salvador, isang batikang action star. Una niyang pagsabak ito sa politika, tumakbo siya bilang senador. Pero tila hindi na-convert sa boto ang kanyang pangalan. At sa duloy hindi siya kabilang sa mga nanalo. Kasunod niya si Raymond Bagatsing, isang artistang may dugong politiko at apo siya ng dating mayor ng Maynila na si Ramon Bagatsing. Sa kabila nito, hindi naging sapat ang kanyang apelyido at natalo siya ni Isko Moreno, kapwa artista na mas matagal na rin sa politika. Sila ay nagharap para sa pagkamayor ng Maynila at sa labanang iyon, si Raymond ang lumagpak. Hindi rin pinalad si Yul Servo, dating vice mayor ng Maynila. Sa loob ng 3 taon niyang panunungkulan, may mga taga-suporta siyang umaasang mananatili siya sa pwesto. Pero natalo siya ni Chi Atienza, kapatid ni Kuya Kim, na tila mas pinili ng lungsod. Kung sa Maynila may mga nalaglag, hindi rin naiiba ang naging kapalaran ng iba pang artista sa ibang lungsod. Sa ikalawang distrito ng Maynila, tumakbo si David Chua bilang konsehal. Kahit pakilala sa pag-arte at pagdidirek, hindi ito naging sapat upang mapasama sa panalo. Nagbalik politika rin si Marjorie Barreto at aminado siyang pinag-isipan at ipinagdasal niya ang kanyang desisyon. Ngunit hindi rin siya sinuwerte sa 1st District ng Maynila. Pareho ang sinapit ng dati niyang asawa na si Dennis Padilla, na tumakbo sa Caloocan bilang konsehal sa 2nd District. Sa kabila ng kanyang kasikatan sa pelikula at telebisyon, uuwi rin siyang bigo. Sa Benguet, sumubok muli si Roy Vinson na dating tumakbo rin noong 2007 pero natalo. Sa pagkakataong ito, hinangad niyang maging board member ng District 1 pero hindi pa rin siya pinalad. Si Mocha Uson, dating online personality at government official, ay tumakbo rin bilang konsehal sa 3rd District ng Maynila. Pero gaya ng ilan sa listahang ito, hindi rin siya nakalusot. Samantala sa Pasig, parehong nabigo sina Shamsay Supsupli, dating beauty queen, at si Ara Mina, kilalang aktres. Bagamat inihanda raw ni Ara ang sarili niya, physically, mentally, at emotionally, ay hindi pa rin ito naging sapat para makuha ang tiwala ng mga botante sa District 2. Isa pang aktor, si Enzo Pineda, ay tumakbo bilang konsehal sa District 5 ng Quezon City. Pero sa resulta ng eleksyon, malinaw na hindi pa kumbinsido ang kanyang distrito sa kanyang kakayahan. Hindi rin nakabalik sa politika si Monsur del Rosario, na dati nang nagsilbing kongresista ng Makati. Sinubukan niyang tumakbo bilang vice mayor, ngunit hindi siya pinalad. Sa parehong lungsod, tumakbo rin si Victor Neri bilang mayor, pero hindi rin siya nanalo. Sa Laguna, nabigo rin si Emilio Garcia sa kanyang layuning maging mayor ng Bay. Sa Cebu naman, hindi rin nagtagumpay si DJ Dorano sa kanyang kandidatura sa sugod. Sumunod na rito si Abby Viduya na dating kilala sa screen bilang Priscilla Almeda. Nais sanang ipagpatuloy ni Abby ang serbisyo ng kanyang mister na si Joari Iliana sa ikalawang distrito ng Parañaque bilang konsehal. Ngunit hindi rin siya sinuwerte sa laban at hindi siya nakapasok sa panalong hanay. Isa pang kilala sa industriya ng showbiz, si Neil Coleta, ay nagtangkang tumakbo bilang konsehal sa District 4 ng Dasmariñas City, Cavite. Sa kabila ng kanyang pagsisikap, hindi rin siya pinalad. Sa kanyang social media post, taos-puso niyang pinasalamatan ang mga sumuporta at naniwala sa kanya na isang paalala na kahit sa pagkatalo ay may dignidad pa rin. Maging si Aljur Abrenica na ikinagulat ng marami ang pagsali sa politika ay hindi rin nakalusot. Tumakbo siya bilang konsehal sa Angeles City, Pampanga, ngunit mukhang hindi pa handa ang kanyang lungsod na bigyan siya ng pwesto sa pamahalaan. Kasama rin sa listahan ang dating Vice Mayor at konsehal ng Parañaque na si Anjo Ilana
Matapos ang 8 taong pahinga sa politika, bumalik siya ngayong taon para tumakbo bilang Vice Mayor ng Calamba, Laguna. Sa kabila ng dating karanasan, hindi naging sapat ito upang siya ay muling mahalal. Hindi rin pinalad ang kanyang kapatid na si Ryan Illana, na tumakbong re-electionist konsehal sa District 2 ng Parañaque. Parehong sumubok, parehong nabigo. Mula sa telebisyon, si Bobet Vidanes, na dating direktor ng It's Showtime at naging konsehal ng Pilila, Rizal, ay tumakbo bilang mayor ng kanilang bayan. Subalit, hindi rin siya nakalusot sa posisyon na kanyang inaasam. Hindi rin umubra ang karisma ni Ali Forbes, dating beauty queen at PBB housemate, sa kanyang pagtakbo bilang konsehal sa ika-4 na distrito ng Quezon City. Isa rin siyang showbiz personality na tila hindi nakumbinsi ang mga botante. Maging si Romel Padilla, na mula sa isang pamilyang kilala sa entertainment at politika, ay natalo rin. Tumakbo siya bilang mayor ng Coyapo, Nueva Ecija, ngunit nagtapos sa huling pwesto. Si Angelica de la Cruz, aktres na minahal sa mga drama serye, ay tumakbo bilang vice mayor ng Malabon. Sa kanyang Facebook post, pinasalamatan niya ang lahat ng naniwala sa kanya. Kahit natalo, hindi nawala ang kanyang pasasalamat at respeto sa proseso. Kahit mga veterano sa politika ay hindi rin ligtas sa pagkatalo. Si Dan Fernandez, na tumakbo bilang gobernador ng Laguna, ay maagang kinilala ang kanyang pagkatalo sa isang Facebook post. Binati pa niya ang kanyang kalaban at ipinakita ang kanyang respeto sa resulta. Hindi lang siya ang nabigo sa kanilang pamilya. Ang kanyang anak na si Dancel Fernandez ay tumakbo naman bilang House Representative ng Lone District ng Stan Rosa, Laguna, ngunit hindi rin siya nagwagi. Pati ang isa sa pinakamalalaking pangalan sa telebisyon, si Willie Revillame, ay hindi nakapasok sa top 12 ng senatorial race. Sa kabila ng kanyang kasikatan at pamimigay ng jacket at ayuda noon, tila hindi na ito naging sapat upang makuha ang tiwala ng sambayanang Pilipino. Maging ang People's Champ na si Manny Pacquiao ay hindi rin pinalad. Tumakbo siya muli sa Senado pero hindi rin siya pumasok sa Magic 12. Kasama niyang nabigo si Bong Revilla na dati nang nagsilbi sa Senado sa ilang termino, ngunit ngayon ay tila hindi na kinagat ng publiko ang kanyang mga paandar. Pati si Lito Camo, kilalang songwriter at komedyante, ay hindi rin nakamit ang kanyang layunin na paglingkuran ang bayan ng Bongabong, Oriental Mindoro bilang mayor. Kasama rin sa listahan si Bobby Yan, na tumakbo bilang konsehal ng Lone District ng Cabuyao City, Laguna, ngunit hindi rin nanalo. At si Jimmy Bondoc, bagamat matagal ng tahimik sa showbiz, ay hindi rin nagtagumpay sa kanyang politikal na ambisyon. Sa kabila ng kanyang karanasan sa public service noon, hindi siya pinalad na mapasama sa Magic 12. Matapos ang eleksyon, nagbahagi siya ng mensahe sa social media kung saan pinasalamatan niya ang Diyos at ang mga sumuporta sa kanya na isang paalala ng pagpapakumbaba sa kabila ng kanyang pagkatalo. Dikit naman ang naging labanan para sa pagkaalkalde ng Cebu City, ngunit sa huli ay hindi rin nagtagumpay ang dating PBA star na si Don Ontiveros. Sa isang lungsod na kilala sa matinding politika, hindi naging sapat ang kanyang sports background upang makuha ang panalo. Hindi rin nagwagi si Marco Gumabao na tumakbo bilang kinatawan ng ika-4 na distrito ng Camarines Sur. Sa kanyang social media post, tinanggap niya ang resulta ng eleksyon at nagpasalamat sa lahat ng sumuporta sa kanya. Isa itong pagpapakita ng pagiging gentleman sa harap ng pagkatalo. Unang beses rin tumakbo si Jem Castillo bilang Vice Governor ng Laguna. Ngunit gaya ng marami sa listahang ito, hindi rin siya sinuwerte sa kanyang unang pagsabak sa politika. Ang dating PBA player na si Bong Alvarez, kilala bilang Mr. Excitement, ay hindi rin napasama sa mga nanalong konsehal ng District 3 sa Maynila. Ganon din si Wendell Ramos, isang kilalang aktor na hindi rin pinalad sa kanyang kandidatura sa ika-4 na distrito ng Maynila. Hindi rin nakalusot si George Jericho Ejercito, anak ni E.R. Ejercito, na tumakbo bilang Vice Governor ng Laguna. Sa kabila ng bigating apelyido, hindi ito naging garantiya ng panalo. Sumubok din sa politika si Arnold Vegafria, talent manager at negosyante.
Tumakbo siya bilang mayor ng Olongapo, Zambales, pero hindi rin siya nakakuha ng sapat na boto para manalo. Maging ang dating beauty queen na si Sharifa Akil Mangudadatu ay hindi rin nanalo, kahit pa malakas ang suporta sa kanya bilang asawa ni Toto Mangudadatu. Patunay ito na kahit may impluwensyang koneksyon, hindi pa rin sigurado ang tagumpay sa politika. Sa Batangas, kabaligtaran ng tagumpay ni Vilma Santos at ng kanyang anak na si Ryan Christian Recto ay si Luis Manzano. Sa kanyang unang sabak sa politika bilang Vice Governor ng Batangas, hindi siya nanalo. Sa kabila nito, nanatiling positibo si Luis, na tila tinanggap na ito bilang bahagi ng mas malaking plano para sa kanya. Pati si Jessie Mendiola, bagamat hindi tumakbo, ay nagpakita ng suporta at pagdamay sa kanyang asawa sa pamamagitan ng pagbahagi ng isang inspirational quote tungkol sa pagtanggap ng pagkatalo. Panghuli, ang TV host at entrepreneur na si Samantha Samosa ay tumakbo bilang mayor ng Maynila. Sa isang emosyonal na open letter, tinanggap niya ang pagkatalo laban kay Isko Moreno, na muling bumalik sa posisyon. Sa kanyang liham, pinasalamatan niya ang bawat isa na tumulong at nagtiwala sa kanya. Marami man ang nabigo, isang mahalagang paalala ang iniwan ng eleksyon ngayong taon na ang politika ay hindi basta karera ng popularidad, kundi isang larangan na hinihingi ang tunay na paninindigan, konkretong plataporma, at matibay na tiwala ng taong bayan. Ano sa tingin mo ang pinakamalaking hamon na kinaharap ng mga celebrity candidates sa 2025 elections? I-share mo naman ang opinion mo sa comment section below at huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang updates.